Hahambalusin ni Leo sa Balos ng Bayan. Samantala po, sa botong 54 na kontra at 4 lang ang pabor, ay tuluyang ibinasura po ng House Justice Committee sa paumuno po ni Iloilo Representative Nel Tupas Jr. ang sufficiency in substance ng 3 impeachment complaint. Sa naturang desisyon ng mayorya na kalyado ho ng Pangulo, diretsahang sinabi na walang sustansya ang mga inihahing reklamo laban sa Pangulong Benigno Noynoy Aquino III. Ang impeachment complaint 001 ay inendorso po ni Bayan Muna Representative Nery Colmenares at ang mga complainant po nito ay pinangungunahan ng mga leader ng iba't ibang makabayan group. Sa impeachment 002 ay si Kabataan Representative Terry Ridon ang endorser kung saan ang mga complainant po naman ay binubuo ng mga leader ng kabataan at mga estudyante. Ang 2 reklamo ay nakatutok sa kontrobersyal na DAP na idineklarang unconstitutional ng Korte Suprema. Samantala nakasentro naman sa Enhanced Development Cooperation Agreement o EDCA. Ang impeachment 003 na inendorso po naman ni na Gabriela Representative Emmy De Jesus at ACT Representative Antonio Tino. Ayon po sa mga mababatas na nagsusulong ng impeachment, bilang arkitekto at implementor ng DAP ay dapat managot ang Pangulo. Ikinatwiran po naman ng mga kongresista ang kalyado ng Pangulo na hindi daw po sapat ang mga pinagbasihan para ma-impeach ang Pangulong Noynoy. Ayon po naman kay Presidential Communications Secretary Sonny Coloma Jr., wala daw ginamit na impluwensya ang Pangulo sa pagbasuran ng mga kalyadong kongresista sa Kamara sa reklamong impeachment laban sa Pangulong Aquino. Sa madaling salita po, ay hindi tayo ipinagkanulo ng ating mga komentaryo na itong reklamong impeachment laban po sa ating Pangulong Noynoy Aquino ay isang uri po ng drama, isang uri ng 7 palabras, isang uri ng ati-atihan, isang uri ng sinakulo, sapagkat simulat sa poll. Ay alam na ho natin na walang mangyayari sa impeachment na ito laban sa ating Pangulo. Mga kaibigan, sapagkat karamihan tigbalang sa Kamara ay tuta ng Pangulo ng Malacanang. Mga kaibigang ang ibig sabihin ng tuta ay sunod-sunuran sa ating Pangulo. Hindi papayag ang mga kongresistang kaalyado at tuta ng ating Pangulo na ma-impeach si Pinoy dahil mawawala sila ng Pangulong tagapagtanggol ng mga magnanakaw at tulisan sa ating pamahalaan. Hindi papayag ang grupo ni Congressman Nel Tupak. Tupas. Ano ka sabi ko? Tupak. Sabi ko Tupas Tupak. Tupak ka ang pagkasabi ko. Sorry po. Nagkamali tayo. Sorry po. Hindi ho Tupak, ano po? Tupas! Ayan. Na mawala po, mga kaibigan, dahil sa ilalim po ng tweet na daan, mga kaibigan ni Pinoy ay binusog at binundat sila ng pork barrel dapad ng palasyo. At ang pinakamasakla po sa lahat ay siguradong ₱1,000,000 ang perang ginastos sa impeachment na ito laban sa ating Pangulo. Gayong alam naman po natin na wala hong mangyayari dito Ano po ang sabi po ng palasyo ng Malacanang? Hindi daw po gumamit ng impluensya ang ating Pangulo para mabasura ang reklamong impeachment laban sa kanya. Sarili daw pong desisyon ng mga kongresista na bumasi daw po sa sustansya na reklamo ang pagpatay sa impeachment. Sinong niluloko ho ninyo, mga kaibigan? Maliwanag na kaya ibinasura ng mga kongresista na kakaykeke ng ating Pangulo sa Kamara sa pamumuno po ni Tupak naman. Tupas! Ang reklamong impeachment laban po sa Pangulo ay dahil may basbas. May basbas ito ni Pinoy sapagkat
sa oras na mawala ang Pangulo sa pwesto, 100% sa kulungan babagsak, mga kaibigan, ang mga taong ito. Na galit daw po sa mga magnanakaw, pero mas pusakal pa lang mga kawatan ng pera ng bayan, mga kaibigang minamahal. Kaya hindi na po tayo magtaka na mabilis pa sa alas 4 na ibinasura ni na Congressman Tupas ang reklamong impeachment labang kay Pinoy. Dahil panahong ito ng tuwid na daan ay magkakakutsaba ang mga buhay at mga buwetre, mga tigbala at mga impacto. Period. Okay.